So suffering is God's reminder. Reminder talaga yan na kailangan natin siya. Yan ay katok, no? Para maalala natin siya kasi lalo pa tayo, napakadali nating makalimot. No? Pagka walang problema, talagang walang Diyos eh. Now, had Jesus not died on the cross, these little moments, no, kung di namatay si Kristo, yung mga maliliit na mga moments na yan sa buhay natin would be empty distractions instead of eternal promises. Yung yelo, yung ulan, mga distractions yan eh. Yan, no? So the cross echoes. No, ang cross po ay nag-e-echo ng kasaysayan kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya may mga nagtatanong why? Why did Jesus have to die on the cross? Why did He have to take on our sins so we could have a pathway to God? No, bakit siya ba't niya kinuha ang ating kasalanan upang tayo magkaroon ng daan sa Diyos? Why couldn't God just erase everyone's sin? Di ba? Pwede naman eh. Pwede namang burahin ng Panginoon ang mga kasalanan natin eh. And the Bible has an answer. May sagot ang Diyos diyan. But before we can get to the end of the story, we need to travel back to the very beginning. In the beginning. Yan, ano? In the beginning, when God created Adam and Eve, in this scene is a beautiful garden where we see Adam eating the delicious fruit of a living tree. No? Alam nyo ba na sa Garden of Eden ay merong tree of life? Yung bunga nun, pagka kinain mo ay hindi ka mamamatay. Ang ganda sana eh, di ba? Kaya lang nung bumagsak si Eva at saka si Adan sa kasalanan, tinanggal ng Diyos yung puno na yon. At yung puno na yon ay inilipat sa langit. Wala na yun dito. Dati nasa Garden of Eden yon. Yan, ano? Kaya pagdating mo sa langit, hindi ka na mamamatay. Kasi nandun na yung tree of life. Yan, ano? Tinanggal eh. Sayang, ano? May nagtanong sa akin long time ago, bakit tinanggal? Siyempre, ayaw ng Diyos na mabuhay tayo na walang hanggan tapos nagkakasala. Kita nyo naman kung gaano tayo magkasala. Gusto nyo ba na ganyan ang practice natin, ganyan ang buhay natin, tapos for eternity? Bakit the beginning, ang ganda eh, na si Adan, pumipitas ng bunga, kinakain niya, no? Ang ganda, napakaganda. Then the next, we find ourselves standing at the foot of the hill, so ugly, it was called the place of the skull. Ano yung place of the skull na yan? Yan po ay yung tinawag na Golgotha. Diyan ipinako si Kristo. You know, yan makikita natin ang account na yan sa Matthew 27:33, sa lahat ng Gospels. Nag-umpisa sa Matthew, Mark chapter 15 verse 22, Luke chapter 23 verse 33, and John chapter 19 verse 17. The four Gospels mention about that hill called Golgotha, na sa Greek ay tinawag na skull. No? Here we find a wretched man, a rock man, battered, disfigured, and dying. He hung on a tree, a cross, gasping for air. Naalala ko eh, na-imagine ko nung bago mamatay si Kristo eh. Kasi namatay siya sa cross eh, di ba? At ang mamatay sa cross ay sobrang bigat kasi ay masusuffocate ka eh. Kaya yung dalawang magnanakaw ay binasag ang paa nun eh, para hindi na sila makakahinga. Kasi pagka binasag yung paa mo at nakahang ka, ay mabibitin ka na eh. Kaya hindi ka na makakahinga. Pero nung chinek kung si Kristo ay patay na, at nakita natin sa kasaysayan na tinusok pa nga yung gilid ng katawan ni Jesus para matiyak na patay na si Jesus, at patay na nga siya. Meaning, He died of suffocation. Another interpretation na naman yan. Pero alam naman natin na
si Kristo bagamat tao, Diyos din siya, na He will not die. Kaya merong verse sa Bible na nagsabing, He gave up the ghost. Binigay na niya ang kanyang buhay. Pero kung ayaw niya mamatay, hindi siya mamamatay. Kahit lahat ng bugbog ay ibigay sa kanya ron, hindi talaga siya mamamatay. But He gave it up because that is the foremost mission that He needs to do when He came over and joined us in this world. No? So, yun. Hindi siya makahinga. Talagang hinahabol ang hininga. Yun ang pinakamahirap na bahagi ng kamatayan kapag ikaw ay pinako sa krus. At yan ang dahilan kung bakit yan ay parusang ipinapataw ng Roman Empire na inadapt lang nila. No? Kasi talaga napakahirap yan. At ipinapataw yan sa kanilang mga kaaway. Na nagkataon naman na ipinataw sa ating Panginoon. Kaya ang tanong Jesus has to die. And He has to. No. Mapapansin mo yan nung siya'y nanalangin na before His death, hanging on the cross. Sabi, Father, why Thou hast forsaken me? Di ba? Oh. Why hast Thou forsaken me? Oh, talagang finosake talaga siya ng Diyos. Galit ang Diyos talaga. Dahil taglay niya ang kasalanan natin. No. Bakit? Kasi ang kabayaran ng kasalanan natin, death penalty talaga ang katapat niyan. No? Our sin completely separates us from God, and His holiness demands that sin and rebellion be paid for by punishment. Yung atin pong kasalanan, yan po ay taken as rebellion against God.